Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ang influensya ng mga OFWs natin ngayong May 12 election. Kahapon may vlog ako tungkol sa balita-balita na dinidiktahan daw ng mga OFWs ang pamilya nila din sa Pinas. Iboto nyo ang gusto ko, kung hindi, wala kayong padala. So ito, may post si June Fermin. Napakagandang pagkasulat niya, ibasa ko sa inyo. Ang title niya is ano? Ay, si Optic Politics pala ang nagsulat April 19 kahapon. Sabi ni Optic Politics, The Silent Tide, How OFWs are Steering the May 12 Vote. Tahimik daw na alon ang OFW, walang imik. Kaya lang, ito na ngayon ang nagtitimon paano bumuto ang mga pamilya nila din sa Pilipinas. How many OFWs we have? We have millions of OFWs. Sa Amerika lang, ang alam ko, meron tayong mga 4 million PhilAms. Amerika lang na. How about buong mundo? Nandyan. Ang mga OFWs natin, tinawag na modern day heroes. Sila ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Sila ang may hawak sa pera. Kaya may boses sila. Okay. Basahin natin itong sinulat ni Optic Politics. Sabi niya, In the quiet corners of Rome's nursing home, Rome sa Italy, the oil rigs of Abu Dhabi, and the households of Hong Kong, mga OFWs natin, ang dami sa Hong Kong, a force is gathering, one that doesn't chant on the streets or appear on TV debates. Overseas Filipino workers, long dubbed the Bagong Bayani, are now emerging as silent kingmakers in the May 12 election. Ang ganda naman, mga kingmakers daw ang mga OFWs. And here's the twist. They're not just voting, they are influencing, if not outright directing, how their families back home vote. And overwhelmingly, they are pro-Duterte. Duterte plus 2. As one political analyst quip, referring to the loyalty not just to the former president but to anyone carrying his legacy. Ito, may example. Maria, a domestic worker in Milan for 15 years, explains it with clarity of someone who's seen